kanang sa monitoring team, ang DTI ang chairman. Okay. Muna, kung makita ta diha sa TV, halos tanan butang, ikan sa karne, ikan sa mga dulaan, sa mga Christmas lights, DTI ang galit, kaya dito sa national, DTI ang national chairman. Pero pagkabuti sa atuwa sa mga provincial, laila, depende na, no? Pareha ng lead content, ang pinaka-kuhan nila na ang DOH. Wala man tayo representative ko ni karong bundaga DOH. Siguro si Dr. Ayon, being with the provincial health office, baka harap ko siya ikadubang, ikatubang pag-aray. So, ako lang ipasa ng Dr. Ayon. Okay, Don? Go ahead, Don. So far, no, wala pa may advisory ang more of PFAT mag-inag PFAT, DOH. So far, wala ay national advisory, pero among ipasalig coordinate ang PSO sa local PFAT head na si Miss Susan Cruz, aron ma-coordinate nato na itong pagkakang nato ng mga items na di kadudahan na tunay poisonous content. Yes, Konsihan, Igor. Labi sa harapan ko na pag-among sumusulyan, di ba? May ganun pong galwa, labot alit. Wala kay turod-turod ka, I think this Sunday, ako rin tao sa kabitang ko. Ibalik na po, Dr. Liwayon. Oo, tao, makabalik siya. Makabalik ako, we will also invite the local na office. Okay, atong tanaw ni naman ko palikon si Konsyal Kinit kay hindi naman na siya sa tourism, importante mo tayo na siya na Sa pag-hiro kayo ni siya, ano siya? wala ka, may pagbabalikod ko siya kay piniyabay mo sa karon, umaabot na mo. Iwan lang taga naalilig kung di ni mga ugat ko lang ilang tanan. So ako yung mutara sa kong paniro. Kung sa pwede ba ka na ibawaan paniro nga maato mga sudan diri mga isang teorya. Hindi man, I'm not asking you as counselor. I'm asking you as a businessman. Huwag ko sa inyo, sa inyong opisina, sa inyong tindahan. Huwag ka pong maligyan at Yung mga items na mga lead content. Oo, items hazard. Oo, sige. Konsihan, tarong nga o tubag ka? Bida ka akong George. Bitaw, as a businessman, although dili sa ako ang linya kanon mo maligya o mga items sama na as Christmas lights, toys, and other tawag na ito mga imported products from a certain country or certain countries. Pero when it comes to safety standards, we have to admit na yung mga pipila o kadaghanan sa ato mga items, hindi siya up to standard or safe para sa ato mga consumers. I'll give one example. Kasi di-mention natin Christmas light. Nano nag-encourage ko sa ating mga suking panginaw, nano na palit na lang yung LED light. LED Christmas light. Although mahal. Although a little bit pricier. Instead of the regular light. The main cause is because ang kaning mga LED Christmas lights, kung initra very low heat and hindi siya prone to electrical failure. May naka-remember ta kung one time na di ba nasulugan man si former Speaker of the House because he was using substandard Christmas lights. Okay. Walang yung impossible. Yes. Then follow-up statement. We are discussing about ito ng mga substandard items na nag-flood karon sa ato mga local markets. Actually, this can be prevented or stopped dinha sa port of entry. Customs port of entry. Pero unfortunately, unlike sa mga Western countries na na-agency sila ng strict rules on standardization, wala natin tayo na i-observe sa ato ang nasod. Because lagi na patulpan nila, it's a free economy. Good. Free enterprise. Free enterprise, pero at the expense of the safety of the consumers. Okay. Do you have additional information kang Engineer Noel Basan sa DTI? Wala may additional statement related to what Councilor Ong have said. The easiest way to control these things sa port of entry. Sa ito pa, diha sa customs. Kaya kanimang pag-import natin sa mga products,
pagabot na diha sa Port of Manila or in any other port of entry, technically, ang kanang products should be deposited first in a bonded warehouse. So, deposit ng mga products dito sa bonded warehouse, it's now up for the importer to get all the necessary documents or papers before na siya i-release gikan sa bonded warehouse. Sa to pa, kung nag-import ka of Christmas lights, before na i-release dito sa bonded warehouse, nakakuha na ka sa imo ang product standard test gikan sa Bureau Product Standard. Kung when it comes to food items na nakay permit gikan sa Bureau of Food and Drug or sa FDA, no? So before na siya dapat i-release gikan sa custom bonded warehouse. Pareho din sa ato sa local, before nakainomdom mo nga nag-import na dire o kanang Pusuwa cement. Simento sa Pusuwa. One of our biggest hardware diri sa Bicolo, nag-import sila cement, pili sila ang direct importer through importer base in Davao. Pero pag abot diri sa Dipolo, wala sa namong ipa-display ang kanang semento before nakuha ang test dito sa Bureau of Product Standards sa Manila. So we see to it na during the unloading of the cement in Rojas, we see to it nga ang kanang semento guys, amo ka man ang under, i-deposito sana siya sa warehouse nila. Kaya naman tayo bonded warehouse din sa ilaan ng warehouse. I-monitor na mo, pila ng kasako, sumaw na siya. Then, we get a sample, we send it to Manila. Pag-abot ang resulta sa sample na okay siya, pasado siya, that's the only time we allow the importer to display for sale. So, ang kanang diha kung sa Port of Entry sa Manila, nakabalong sa ilaan, pamaangin nito, pero naamgi makalusot. I don't know why, gano'ng makalusot. Kaya kung straight to kita sa Port of Entry, kami unta sa mga regulatory body, DTI, okay, wala naman kami problema, ana. Wala naman problema. Okay. Dito Wala pa wala naman ta. Konsihal ka, tabong tahan. Dito yung kaniligan na nakakahilusot. Nakaroon ng nakakahilusot sa Dipolo. Ang ito, kung ayaw o kontrolanan ang inyong iskamon, or mag-abot mo sa local government nga, direct na mo yung buwan. Ituloy mo, kailangan mo man, visit mo, whether you like it or not, talaga ganito sa si Batay. This kind of Christmas light, ako lang plano ba? Muna ba rin mga, susuktibo na ba rin mga solusyon? Kailangan naman ganito iba mga Pinoy, pasibol, mumusos na. Now, kung sabi yung mga ito na, ang inyo di official na. Na-monitor kita, kunya, kung natin makita nga substandard, ato din silang pinantihan. I-confiscate ang I-confiscate ang products and then penalize. Like before, naabot tayo naman tayo mga ubang items din nga, pagwan na ito nga, kanang mga illegal bitaw. Kato bitaw, kayo nang tumo sa una natin extra active. Oo, kato sa doon. Yeah. So para sa region line, I'm proud to say nga, kita lang yun din sa Zamboanga del Norte nga, nakakontrol ato. Ngawa na yun. Kay, halos kada semana, kung ano kami diyan sa merkado, ang mga i-confiscate, kamay pumunta sa unang penalty, 500, 2,000, 3,000 na. Kada semana, penaltihan ng kanang gabaligya, kadugay mahalangan man na siya, so di na sila mapalit. Kaya dapat kung nato i-control dito sa Zamboanga, sa pag-entry po, kunya, dili man po nila mag-control dito kay na-treated po sila nga, even din isang kauban na mo sa DTI dito sa Zamboanga, mahadlugod sila kay kinabuhi mo po. So, kani siya, kung ato sila siging i-penalize, madugay, mahalangan man. Matagal na yan. Dati na kanin sa product standard, ako na penalty. Okay, kung siya Kenny, before mo tabog ini taga di SWD kay ako kay problema ni taga di SWD na kinuktok ka din ni karon. Sige, kung siya Kenny, sige. Ato ni pagpili ni taga di SWD. Sige, go ahead kung siya. Ano to i-pass ang mic sa atong mga crowd, sa mga atong friends from WD. DSWD. I'd like to share a concern with Mr. Patan. Inanin siya. During the previous Sangguniang Panlunsod sessions, kapila na namong gitukip with Consel Ligorio and lalo na kang Dr. Velasco about the proliferation of
herbal products, beauty products, Yes. that have somewhat eluded kaning itawag na itong BFAD certification. FDA, okay, sorry, FDA. Kay nanay ng bante, lalo na labi na sa mga pipila, katindahan din na nag-display sila o kung anong klaseng products, labi ng mga beauty products. Now, ang question, for the sake sa atong mga listeners who are also kaning beauty conscious, kaning ba mga products ni agi ba ni og FDA approval? And monitoring sa inyong opisina, sir? Sa Tinulay, di kami mag-monitor na kay all beauty products, mga health products, ang FDA yun na siya mag-monitor. Pwede namin mo assist nila. We can always assist, kanang si Mrs. Cruz, usahay kung kay siya may isa, o request mo sa mga assistance. Sumutabang nila yung monitor. So, matikikal magutana, kita yung mangunay, hindi mo ang coverage. So, ang FDA yun na siya. Actually, in fairness to Mrs. Cruz, tungkol sa kadagdagan sa product, kung niya makaya. Underman So, isuggest kanina mo ito nga, i-apply lang City Health Office, kaya kadagdagan ng tao sa City Health. Kaya kami po, limited ng mga tao. So, nanara. Okay, salamat kayo. Dayon, mangutana ta diri sa taga DSWD munigingon og karon. Kini sila nga dahinokto pinako kay problema sa pagtawid Filipino program o lain pa gyud nga concern sa DSWD kining mga kabataan ba nga mga minors na gabalik-balik labog ka ng mga petty crimes dahil dili man mapriso kay bago man ibalakod nga minor de edad o kisi-kisirang ginali si Konsehal Ruben Ligorio kay panahon sa city prosecutor pa siya sa dakbayan sa dapitan daghan kay ni mga cases ni ani gabalik-balik. So muli atong pangutana karon kay ato po i-acknowledge ang paghiabot diri ni Mary Phil Amelin Aying, ang atong Social Welfare Officer 3, no, sa cluster head, sa cluster 1A, sa Buanga del Norte. Yun sa ka mo, Mrs. Clarita Aying, na ato ang suki po din kami na. So, atong pangutana sa SWD, pagtawid, ang utana sa konsyal ganina, ingon mo dili na siya purely political. Kay ang SWD kinaan mo lead agency, mo identify sa mga beneficiaries. Unlike before, nga doon mga konsihal, doon principal sa eskwelahan, mga maestra, nga na-appeal sa pangtawid, nga may takadato ng nila, no? Kung doon sa puto pag-identify. So, karong panahon na siguro, na-corrected na kini nga mga kasaypanan, dayon, ang mga na-identify nyo nga public yun. Without any political connections, no? Wala mo naman itong barangay captain nga, i-apil nila distabi. Labi na yung parente pa na nila. Apil na kulista ka na po rin parente. Total, ay ito may pilido. Okay na din. So, what about it, Ma'am Jocelyn Enderis? Dayon, siguro, bagon budugan kung si Mr. John Pelpinosas. Okay, doon. Okay. Sa process na sa pantawid, ano na yung mga conditionalities. So, ang uban nga dili katong primero manggod naman may mamakak good, no? May mamakak nga mga beneficiary tingnon nila nga walay trabaho, do actually na aradyot. Unya karon may mga maestra nga nag-appeal. Pero di naman sila katuman sa mga kondisyones nga gisikan. Like mag-meeting, kanang magpila sila, pila ka adlaw na sila magpila-pila, pag-ubra na, kunay mga pamaagi po kung saan nila pag-drop ang mga beneficiaries na dili qualified. So, karon nahas-hasa na din nato na. So, i-further explain ng Ma'am Am ang procedure sa pag-dropping sa mga beneficiaries na dili qualified. Si Mrs. Aying Anandong Patilao. Okay, siguro muna si Mr. John Pelpinosas, dahil ayak si Milin Aying. Okay, salamat. Actually, ang nakasagaran na nakita doon nato sa programa sa national, hindi lang pantawid, pero sa under sa convergence na strategiya, namigitawag ang social protection programs, naging naglangkod nila ang ganang purpose, naging ang gitumpok ng mga beneficiary, katong itawag ng stimulate na program.
Then, ikaduhang na programa yung gideliver sa national, kanang gitawag na mo si APE, kanang Self-Employment Assistance Program, kaulanan, kanang gitawag sa mga labor programs. Ang ikatulo, nagli natin na makita diri sa atong manukal, pagkila lang kami munisipyo sa atong sa probinsya, kini gitawag na mo kalahi seats, kini kapit bisig laban sa kahirapan o comprehensive integrated delivery of social services. Muna sa mga free social protection programs na i-deliver sa atong national government, na di ang kaming makita kanan sa Pantawid, kaya muna pinakamasig na beneficiaries. Pero sa San del Norte, matag munisipyo, 10% sa mga under sa emergency strategy, 10% sa beneficiaries sa PORBIS, muna sa target sa siya kaya kami tawag livelihood programs. Then ay mga selected municipalities katong mga program municipalities na ay malitawag kalahisis katong sa mga infrastructure program like pag-answer sa gitawag ng mga transitional forum. So, sa Sampanga del Norte, kaya nakabar na namo, nami kantabok na area sa Kalahi ng munisipyo, kiniunong daw ang munisipyo sa Kalahi na di mag-implement ang Kalahi. Sa Mutya, Siayan, Postigo, Katipunan, Bukara, o Kalawi. Kung yung mga 6 areas, I don't know with the next year, kung doon na ba yung magibang na makabar ang Kalahi sa atong probinsya. Dili kaduha, under niya ning mga programa, nato sa itag short-term program, katong mga social pensions, nato na siya, nato pa mga sa supplemental feeding, o katong mga rice subsidy program o fast forward, na dili ka na siya makita, ang kasagaran makita karong sa national government na programa, kanalang sa purpose. Pero na ay mga other programs which is they are investing also, kanang mga sa livelihood, o kining sa kalahing sa infrastructure. Dahil under sa bago karoon ng proseso, kaya nag-enhancement siya, namin gitawa o convergence strategy rin sa kunya nag-monitor niya na, ang purpose niya na is pulling together sa mga resources of mga expertise sa mga social mga service providers sa department para nga ma-maximize ng mga resources pag itawag na mo pag-address sa poverty reduction. Kung may usap ka ng pag-reduce sa duplication sa book report, mana nga, kung na-email, na po PDO sa livelihood, na po PDO sa, na po tawag na mo o area coordinating team sa Kalahi, nag-usa na sila para pag-address sa anong tawag ng poverty reduction. Pero, ang amuan ng proseso is, nagbasig po may sa itawag ng mga STS is the basis sa pag-target sa mga beneficiary. So, may mga proseso na, kasi mga kasagaran sa mobilization ng mga proseso na mo, kanang tawag na mo pag-synchronize sa mga schedules activities sa barangay. Hindi yung pwede po na atong mga kaigsuunan sa barangay na nag-lisod, dirahon na mo, program sa radio, program. So, we try it, na siya ma-synchronize ang mga schedules. Ikaduha, hindi pong itawag na mo o pag-harmonize po sa proseso para nila magbalik-balik ang atong mga kaigsuunan ng mga beneficiary. So, aside from nga na, nag-awag-usap kami sa itawag na mo sa volunteer partnership sa mga civil society organizations na mahatag usap sa sila ang expertise ng pag-contribute usap sa atong itawag poverty reduction. So, wala pa na mo ingon na dili mo taga ang local government. Pag ang local government, di nagpasalamat sa ilahang collaborative effort diya sa pag-address sa itong itawag poverty reduction. So, kana lang siguro sa ako, kasumpay ni Ma'am Amang regarding sa Pantawid. Okay, sumpay nga regarding sa Pantawid ni Ameline. Sumpay nga, nalay ko sana tawag ko sa cellphone, bayan niya ko ito bisita sa DSWD. Dito sa ipagkanaan. Okay, here we go. Go ahead. Magpunta sa Tadano sa mga nagpaginawan niya ng programa sa Kapila sa Icolog na sa mga nadiri karon mga tao na facilitate ang programahan so magpunta sa Tadano. So, kabayan po sa Pantawid, nakita nato ang mga problema daghan jud kaayo not only diri sa ato sa Zamboanga del Norte but actually whole Philippines. Same ang ato ang mga issues na ginaraise kanunay. So kami sa Pantawid, mga staff, we tried our best na mas smoothen ang flow sa programa. So, hindi natin maligaya na magiging po yung mga discrepancies.
So far, katong issue nga regarding sa nainapil nga mga istra, nainapil nga mga dangko nga mga businessman, mga konsihal, barangay councilors. So, Dili city councilor. last August this year, naami ipa-down gikan sa central office at least atong mga tao nga ang ilaang mga occupation sa ato ang database is professionals. So, klase-klase sa professionals, mga BS graduate, mga teachers, mga engineers, ana. So, namin nakabutang po mga businessman, dako sila o mga... Budget lang. Ano yung mga professionals na may trabaho? Yes. Very jobless. So, kada siya ba, no? So, nakita nato, na siya mga variants, no? Like, kung makita nga ang imo ang educational attainment po is college graduate. So, naakay puruhan nga makakita og trabaho. Dako ka chance makakita og trabaho. Compare atong wala gyud grado naman. So, mas easy sila makakita ang trabaho. So, last August, nagakandak ni og validation, revalidation, based atong lista nga gipaubos sa central office na ginatawag natong eligibility check routine number 2. Kasi ang eligibility check routine number 1, mo na siya gibasihan atong last 2008 nga registration. Then, ang i-register anak katungkunan ng 13 municipalities sa Zamboanga del Norte. So, ang Katungsayan, Sindangan, Budol, Balilian, Butalak, dagang katuuban. So, di ba lang ito? Basta 13 municipalities ang unang rehistro. So, nakita na ito, kadaghan gahapon mga na appeal na dili gito mga appeal. So, a total of, sa ako alang area coverage, no? 11 municipalities, ang Ipolog, Kapitan, Ulampo, Pinyan, Munsya, La Libertad, Sibutad, Rizal, Katipunan, Malucan, Luzmenia, na ay mga discrepancies sa ilang database based sa ECR2 na ay 4,000 plus na kinahanglan i-revalidate kaya ato ang yung sa tao kung sabihin sa ilang insaktong occupation. So far, na-recommend na dapat i-release na around 300 plus. So, nasabit na naman sa region, and then ang region nag-recommend na isa sa central office. So, far po, karon August, September, October, November, 3 months na, December na, mag 4 months na, still wala pa sila naghatag o final listing atong dapat ma-release. Pero, naagya po yung buhat sa mga level. Unsa man, during cash disbursement na mag-release man sila per municipality na karon, ginahog na namo ang ang mga cash grants. So, nanamig memo nga gidang gikan sa regional level. So, hold na sila, dili na ginapadawat, kay appeal na sila sa gi-recommend for the listing. Okay. Ang konsyal, Ruben Ligorio, ang pangutana? Siyempre, kisay mo tubag, gawas mo mag-alis na dili. Isang asal na itong bisita. Okay. Interaction man ta, pwede ba? Dahil itik mo ko din. Hindi sila nga. Kamot, konsyal, ikaw may tubag, hindi mo klien pa rin. Isa sa tawa lagi. Tawa lagi. Damo ko yung mutag na yung text ako na patubag ko kinsay mo tubag. Ikaw nga, kinsa dili mo tubag. Atong mabisita kung tubag doon. Bahin niya ang pantawin. Tingol siya na, alam ko sa mga biro ha, naman nga, mahatag magkwartaan ng mga tao na libre. Naman kuno, o hinuan lang kuno o kwento, atis industry ba, noon. Ano, nagham ka pa himulo, hindi mga tao ng mga pobre, taga trabaho, na makaya ng trabaho, papimunsan pa ang ilang trabaho, unya, tagang pang makapahimulos. Naman ko kuno, nangingin, libre mo kuno ito libre mo yung mga kuana, libre mo yung mga tawanan, palaga, ako ang kahatag ko, tatakuha rin ang nila. Kaya, kung pulpi pa ta, nga, talang tayo panghatag, ibagbuhat ang gobyerno kung sa proyekto, sa talang mga tao na wala trabaho, matagal trabaho, pasiduan, talang, ano nga, tagaan sa preference.
So, kung namin kasulti, di ba ka, katapusan, hindi ba na puno kanyang gibuhat, pagkapasano, pero mga tao, mga tapuan, magpagila ng trabaho, kaya araw din ba, mas tagaan na ng sweldo o kwarta libre sa gobyerno. O ko na iyaputan na. Okay. Hindi siya mo tubag, pero ako itong iikot doon, no? Kasama sa akong iikot ko doon, na naminaw ko ang kilingan si Bandong, no? Na ako, si Bandong na daw, may mutan din daw ang kilingan. Sige kami na, kurang kung alito rin kaya mo ihatod, iyaputan na. Okay, salamat kay Consial Ruben Gregorio. This is a round table discussion. Atong isolicit ng opinions diri sa atong mga halangdon ng mga bisita karuntaga. We'll start with Engineer Noribasan. No comment, adok siya mapriso. Si Dr. Luayo, no comment, aligid siya. Consial, kini mo. No comment. No comment, wala yun. So, ang DSWD, amoy person in authority bahil ining atong pangtawid program mo'y mutubag sa pungtanan ni Consial Ruben Gregorio kay pass silang tanan. Okay, Ma'am Jocelyn Inderes, please. So actually, kaning maong programa, 5 years din siya. So dili tangay mabalaka nga magsigini, kundi 5 years contract niya. Tuhan na lamang katuig ang atong pagayo dayon mo-withdraw na siya. So usa na sa pamaagi pagtawid mangudli sa kapobrehon nga kahimtang sa tao. So temporary na pala siya. No? Tulay pa na wala lang makatabo. Makatabo sa kanya kami kastamping no? Kung makatabok sa barang yun, makatabok lang sa pikastamping. No? Ano ba, no? Ano ba yung report nga? Kaya mga beneficiary, ini filter, bukas bulangan, bukas. Ibang duty. Actually, di mo na mo makontrol. Kaya may manag, gasunod-sunod niya na nila. No? So, ang ako lang, atong namatikdan, makita mo sa tao, kaya o panalitan sa handkerchief ba, makita mo, ang itom lamang sa kabok-kublo, makita. Pero ang kinalibutan, hindi nila makita. So, ang isikso, yung pagkaasinsuhan, ani, usaani, ang ato mga estudyante, nag-increase ang atong population sa next karon. Na before, wala na naikabo, no? Kaya hindi man makita, hindi man pagyan building construction, makita na ang kaumituhan sa syudad, hindi, human development magudatuan, no? So, human development. So, isa ni anak, no? Naika-improvement. Dahil ang atong health. So, daghan na ang magpang-prenatal, daghan na ang pang-postnatal, dahil nagkasubang na ang magpa-immunize o magpa-diurnal. No, this is kailangan daghan ko ang enrollment na. So, mauna nga makita ko na to ang kasinsuhan sa usa ka tao. Then, kaning mga nanay-ani, magtanggol sila sa monthly na family development session. So, series of session na para ma-inculcate ang values, para doon sila kausapan sa ilang panginabuhi, no? Sa ilang kinabuhi, I mean. Then, mauna nga, after that 5 years, actually, nag-start naman gali kakaroon, natudloan na ni siya sa ating gobyerno unsawang pagbarog sa ilang kaugalingong mga tiil. Mauna nga, ang saya kay kaunlaran, usap ko na ka-assistance, self-employment assistance program, ipasok na siya diha sa pantawid beneficiaries. Nga 10% of the pantawid beneficiaries should undergo kanang mga livelihood activities na finance sa DSWD. In fact, last Webis of Yearness, ito sa Pian Polanco sa Anastasio, we released the amount of 150,000 to 15 beneficiaries sa pantawid who are qualified na mo undergo all livelihood projects sa Pian o Anastasio. Another, last Friday sa Anastasio, 150,000 gihapon na mong i-release ngadto sa Anastasio nga grupo sa mga beneficiaries, 15 of them. So we have a maximum of 10,000 and minimum of 1,000. So yung ana ang among karon. What if after 5 years, magkadaghan yun ang mga takbulan ko, no? So para sa mga kanila ko, ha? This at least, what if after 5 years magkadaghan,
ang walay trabaho kay Nasalig sa pagtawid. kung sila ginamay pa. Ano ko siyang lisod-lisod? Hindi man. Nakapala sa diri sa siya. Ako na siya ba? Ginirviyos mo doon si ma'am. Pero okay. Dili ina man matubag ko. Sa ina man di ba mo sa dito ba? Just to satisfy sa atong listener. Okay. Dili ako gusto ko tawid eh. Ano sa? Pero pili siya. Briefly. Briefly ha, kaya ginita ko sa tong lumanon. Salamat kayo sir. Insakto o maayon itong mga tanan. Aron magpadipay ang tanan. So actually, para sa mga dili makaingon ang tanan ninyo yung kapulang tungod sa pagtawid. Kaya kana sa pagtawid is just an augmentation para nga Para lagi makatabo. panimulaan. Kaya sila mismo nagkalisod. Mga katawan mo sila ng mga special na pamilya, kinuunahan naman para makatawid something na naibuhaton. So sa mga yung mayroong katapulan, kung tapulan siya, magpagpagpagpag na sa iyaha na kanang kung saan man niya tapulan siya, di ba compliance mo siya? Kung hindi siya na-comply, that means, wala siya na so, ano ba nang ibalagay sa area? Hindi na mo nga, kamo ko mga membro sa pantawid, mga tapulan ko mo sa dilit concern. Wala nung siguro minakiti, na nagtrabaho ko may, kaya kanang kalamong sa liga, hindi po na ako'y ang ipanginuhaan tanan. Kaya kung wala pang tatuwid, nabuhi naman nilaan. So, nagpasabot sila nga, wala na siguro sa panahon na naglantaw sila namo, panahon po nagpahulay ni. Pero nagpasabot na sila, wala po naman yung kamot ng mga sinsong. Lagi na, nasa kanang ito, family development sessions, dito nakita nag-educate sila kung saan amo sila nga. Ang ato agong sa pantawid, para lang muna sa mga bata, para sa mga bata na doon ay 0 to 14 years old, para sa pag-address sa itong Millennium Development Goal. Okay, Edgar. Okay, sir. Millennium Development Goal. Edgar, Kung may termino o determinasyon barometro kung ang beneficiary nakatawid na, is the program successful as far as your monitoring and supervision? Okay, wala na ito yung implementation. pagtawid kayo niya pawag dito, di pag itatawid, magsigig yung pagtawid ang So, para mabuo ng gamay. So, sa karon sa DSWD, doon namin ito, under sa convergence, doon namin sistema o tools na igamit para pag-assess na mo sa membro sa pantawid. So, namin itawag ko social welfare indicator na may gamit na huli. Mag-mission na to ang economic sufficiency of social adequacy sa usa ka pamilya nga libro. So para sa among result nga gikandak starting from at the end na karon sa naghatag report sa Zamboanga del Norte out of 65,000 sa 67 na 97% lang na survey, so 65,000 plus 55.29% na nasa sa level 1 ito ang survival level ito na sa mga uyamot nga level. Dayon na apoy 44.65% sa level 2, itawag na mo og subsistence na medyo nakasakasa na gamay o 931 ka pamilya o 0.05% na medyo na nasa self-reliant na level. So muna ang measurement every 6 months, amo na sa ilang taon para makita na mo ang dagang sa iyang improvement pag-determine sa status sa pamilya. Dayon, kanang mga survival level, muna sa gibuhatan sa mga survey sa social welfare officer ko, kung mga case study kung sabay posible interventions na sila improve sa ilang. Bakroy, kung siya lumilituri, bakroy ito pasana. Sige. Hindi niya ito patawin. So, kung sa panahon sa pagiyaan, si Ate Gloria. Yan ito niya, ate. Dahil, yan ako, kung mo, Ate Gloria. Dahil, salo sa ako po yung albon. Dahil niya iputan na. Gikan sa pagsugod ini pa programa. Di ba ito yun? Ito ang alleviate poverty reduction program na. Nakaroon na pumunta na. Sa pagsugod yun inimita. Sa ibang malusod, hindi na sa probinsya, sa Sabong Norte. Ano sa may epekto? Na ba epekto? O hinay ba epekto? O wala ba epekto? O na ba epekto? Kung sa naman, ang atong ikanambin, atong place sa Pabirti, nga ang Sabong Norte, one of the forest mga kapit na naman tayo o epektibo magaling ang atong programa sa pagtawid nga nalibit na ito ang Pabirti lahat sa atong kaigsunan. Muna ipota na. Okay, Jocelyn Inderis, atong pangutana, kumago niya. Kapit na naman tayo. Actually, dili pa na mo ma-determine kung unsa ang status na ito karon. Kay bago lang man nag-start sa among
sa SWIM, no, social welfare indicator, bago lang ipa-start, mawala siya indicator whether makita na to ang development sa whole family. No, bago lang siya last July, so di pa nato makita. Pero sa survey na namo, doon na yung mga improvements na naka-dimension ni Mr. Pelpenosa. Base na sa latest na survey sa social welfare indicator pag-administer ni Amin. So, usap, katong mention ganiha, na doon na po improvements sa family. No? Nakapa-eskwela sila sa ilang mga anak. Sa una, ang population sa classroom, 30, 35, 40, karong tag 60 na. So, usala ka indicator na aware sila ngay nang bunay compliance ana nga at least ang bata maka-eskwela o 85% attendance nila or else ma-hold down ang ilang attendance, dili sila maka-receive sa educational na grant. So, salamat kayo. Nagdina po sa itong portion sa atong tanan. Si Dr. Lumayon, doon na ikaw po, no? In terms of health services, no, doon na po yung namakita na itong increased demand sa servisyo sa health. Kay usak sa conditionalities, kanang magpapakuna, magpaprenatal. So, ang drive karon sa provincial health office, no, or sa provincial local government unit, no, inabagan sa DOH nga mag-establish kita o mga barangay health stations. Muna nga dire kita nato nga ang DOH ni-download o kwarta, no, sa provincial government, no. Ang atong alandong gobernador naka-access pinaagi sa provincial health office mga ayuda gikan sa, say for example, sa European Commission, no. Nato sa provincial treasury mga 17 million kada aron ang atong mga BHS, mga rural health units makumpleto sa ilang pasilidades, no, ipo bahin sa pagpaanak diha na sa center o barangay station. Ang DOH po naningkamot nga masuplayan po ng mga bakuna. So kay mabinusan mo ang monthly incentive o tawag ba natin na ano sa kapamilya kung dili sila makapabakuna tungod kay walay supply of vaccines. Isa po na sa nakita nato. So, thank you. Okay. Pila itong minutes? Sa akin gusto nito, atong probinsya karon sa inyong ikuwatan sa ulawan, wala na problema sa mga tambal kay daghang magkakwata. Okay. So kahit no, as I have said, natin mga ayuda or grants gikan sa USA, European Commission, ang pagpala nato na ang proseso kay maagi pa like procurement of equipment, maagi pa bidding process, para po ay dilatag gamay ba, no? Kay labi na ang nag-administer sa funds, ang World Bank. Medyo stricto magod ang World Bank. Pero akong i-advise sa itong mga partners sa rural units, magpaabot lang ta, siguro karong Enero, in fact sa Provincial Health Summit, among yung i-appeal ang kanang mga turnover sa mga equipo o equipment, ceremonial turnover. Hopefully, by January, nalagyan ng actual equipo or equipment like kanang mga forceps, mga medisina, na ilang yung madawat dito sa rural health units. Maabot na parang Brana o sa Tiri next year, kay Dolo Medicine na wala yung panahon ng pumunta, so, we are discounting na ang mga tao na hindi ang prescription, nasty prescription. So, we are just hoping, masaya sa'yo na, ang mawala ba, ma-sabihin pa ang Okay, salamat kayo. Nagkinapos ang portion sa itong turbanang kapihan sa Dipolo. Daghan kita bisita. Pero this will not be the first and last time na makauwa na itong mga bisita. Labi na ang taga-DSWD kay first time na nila. So hopefully, the next edition sa itong Dipolo, balik-balikon mo dahil ha. Kay murawan, daghan kayo bungtanan ng itong mga kayugsurunan na wala tayo mag-ibang. No? So, mga ilang kita mga parting words, gikan sa itong mga guests karubutaga. We'll start with Engineer Noel Bazan, ang atong Provincial Director sa Department of Trade and Industry. Ako lang iawag sa mga konsumante nato kung pwede magpalit ng mga Christmas lights katong nagyod ICC mark dili PS kay wa tay PS mark na issue gikan sa 2009 ato karon ICC gyud
Kunya, kanang ICC mark, nga katunang bago nga logo nga ubos sa ICC mark, kanang ICC na sa taas sa ubos, na dito ang numero. So, dili sumpay. Inahalan isa na siya ka marka, no? Last hearing, Last year na ako, kung sa mga secure na itong mga ICC mark against sa pang-bright din yung mga Pinoy. Kanang guwapo na niya ang pagkahim na karoon nato sa ICC mark, technically tampered free na siya. Kaya sinaw na siya. In fact, that's about ilang ibayad na mga 1 pesos and 40 centavos para sa mark lang daan. Halogram, no? Mahal mahal siya. So katura, nagkasalamat. Okay, salamat kayo gikan sa ato ang konsiho sa Napan sa Dipolog, si Konsihal Kenny Balong, parting words ni Konsihal, and be back next time. Happy. Din, salamat sa tumasok yung paminaw ako ang mahatang ng parting words is sa aming Unitide season na to December. I urge everyone to play safe, buy the proper products, shop wisely, and kung pwede lang, iwas tutok. No, correct. Para makumpleto ang tudlo. Okay, coming time na? Coming from SWD, si Jocelyn Henderis, please. Actually, hamon ko sa good nga oras para i-discuss ang entire program sa services. Sa lugaling galing mo din po. Willing kayo mo sanong sa invitation kung siya kung pahibal uli, no? Kaya mag-discuss. Patag adoption, provision of social services, nakapay-sing EDC, nakapay-travel clearance to minors, provision of assistance to traffic victim, nakapay-HIV, AIDS victim, nakapay-akong social pension sa mga senior citizens, so nakapay-supplemental feeding, Pwede na ito lang yung special guest sa kakuan, ha? Oo, pwede. So, daghang di kayo, o ang SWD, nag-invest with ani og dako nga kwarta sa atong mga katawhan diri sa Sambuanga din Lord. So, yan na 200 kung dili million ang amang i-download sa mga municipalities para augmentation sa mga katawhan sa atong lalawigan sa Sambuanga din Lord. So, the time is not enough, no? Willingly, sanang grabon sa next invitation. Thank you for listening. Okay, salamat kayo. Ako lang pipalo, kaya kung rin sila ni-confirm. So, nakarin sila karon, welcome na to. Next time, ato ko ni sila ni-confirm. Mr. Jan Pinosas, please. Salamat. So, pag-address na to sa public is as your responsibility. So, ako lang awhat, magkaroon na yung participate o pag-involve sa itong mga beneficiaries, like na itong mga purpose beneficiaries. O ikaduha, mas mapalig-umunta ang collaboration effort sa ito ang local government o sa department para mas maka-address pa. Okay, thank you so much. Nga ka, Mary Ameline Aying. So, salamat sa pag-imbita, no? So, I hope this is not the last but the beginning pa lang sa ato ang panagdigo. And for the Pantawi Pamilya, nag-review ang issues. So, kung naamay mga concerns, may issues, ipadangat lang po sa akong opisina, willing po din mo dawat ano mga issues o panikamutan nga matubag sa among makaya. O mas maayo po siguro, no, kung naapot tayo na-imbitan ng mga biglang mo po kay DSWD ang nag-implementar ang programa, kundi na ang ato ang DOH, mga partner agencies, and ang ato ang DepEd. So, I hope makompleto mo ng mas partners natin sa agency. So, daghang salamat sa invitation. Yes, okay. Thank you so much. The last but not the least, sa dili pa tabakutlan sa itong programa, si Dr. Eduardo Luayon, ang ato sa IPHO, kay doon na naman yung first Provincial Health Summit. Go ahead, Doc. So ako nagpasalamat sa organizer nga sa makausap pa, nakapadayag kami sa mga programa, ilabi na sa upcoming Provincial Health Summit. So, see you there at the Convention Center. Okay. Ako rin pimunsang naminaw ka ito si Sir James Senyorin. Okay, salamat tayo. Please, Edith, may ito mo, inyong regular ang host sa kapihan sa Dipolog. Gadahin kita. Salamat sa ito Kapol James Mogolan, ang Silver Kildoyano, Katax Ilumba, Dami Noel sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, kini si Edith Mahigit Tito mo ngayon kaninyo. Studio, take it away. Ano ba